Kayong mga Indyo, hindi na kayo natuto. Siya po si Celestina Ramirez. Isa sa mga anak ng masasakang si Basilio. Escapo? Sí, señor. Mañana, conténlo en testigo el general se entere. Ginoo, anong sinabi ng Kastila? Pitayin! Habang natatanaw ko ang kalawakan, hindi ko maisantabi ang sakit na dinulot ng bulok na sistema na namayagpag sa aking bayan. Una ang aking ama. Sumunod naman ang aking ina. Ikulong niyo siya! Anak! Tumakbo na kayo! Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo! Magiging maayos din ang lahat sa pasikat ng araw! At ang aking kapatid. Dito ka lamang ha. Maghahanap lang ako ng makakain natin. Sistemang binuo ng mga dayuhang nangako ng pag-unlad, ngunit patuloy naman kami nilalapas tanganan. Ang bawat patak ng luha nila ay simbolo ng lahat ng pagdurusa, idulot ng mga mapang-abusong kamay ng mga dayuhan. Binago nila ang sistema na patuloy na sumisira sa aming kabuhayan. Celestia, takbo! Huwag kang lilingon! Nandiyan na ang mga pulis! Gabriel! Hindi ako papayag! Tumakbo ka na! Hayaan mo na sila! Kaya kayo bakit ang gamutin? Don't have to do this anymore. Promise me na marami ka pang pagagalingin. Sige na! Umalis ka na! Run! Sa bawat hakbang palayo, nalala ang mga pait ng alaala ng kahapon. Patuloy ang paglaganap ng kadiliman ng mga banyagang mananakop. Hindi lamang ito pag-aalipusta, kundi kasakiman na rin. Tuluyan na nga bang nilamon ng kamay ng kasakiman ang bayang itinuring kong tahanan? Ni Ay Susan! Pulis! Sinasabi ko na nga! Mare! Alam niyo gano'n? Anong nangyari? Hindi ako papayag. Mare. Ano ba naman to, Mare? Wala na lamig to pinapainom mo sa amin. Ay, Mare, yelo. Celeste, nasa na yung yelo? Sorry, Mare. Mare, ikaw na pa rin talaga. Ako na lang. Ano ga? Tari mo yan. Ayan, walang kwenta. Hindi man lang magawang makapagpadala sa amin. Kita ko naman. Ako na nga lang ang Ayan na. Ako naman. Ay, naku. Salamat. Dumating din naman ito. Sabi ko na mag-aresta. Sabi ko na ata yun. Aren patagaya yung Alam niyo ba itong si Celeste? Itong anak ko. Honor student yan. Napakatalino. There it is. Kanina pa mama na. Eh, di sa... Ama! Ito naman. Bakit ah? Ay naku, Mare. Pero alam nyo ba, si Celeste ang aking kayamanan. Siyang mag-aangat sa amin sa kahirapan. Ay, oo nga. Magiging doon niya na pagdating ng panahon. Abay, oo naman. Siya nang bahala sa mga kapatid niya. Sana rin magpapaaral sa kanila. Kumari, nakaka-inggit ka naman. Sana yung anak ko gayaan din kasi. Typical mindset in an Asian household. Ako mag-aangat sa kahirapan kahit hindi ko naman ito responsibilidad. Alam mo ba, kahit mahirap kami, masaya kami. Eh yung mga mayayaman, hindi masaya yung mga yan. Wrong again. Typical mindset of people in the poverty area. Okay lang kumain ng gabok, basta masaya kaming kumakain nito.
When will they stop romanticizing poverty? Dumarami nagpoprotesta sa labas ng Malacanang matapos na pahintulutan ng presidente ang pagpapatayo ng agri-future. Nagbigay ng mga napahayag ang presidente tungkol sa desisyon nito. My beloved people, AgriFuture will expand their services here in the Philippines. They aim to make our economy grow by improving our agriculture system. With the current crisis, we need additional support from other Mr. countries. President, AgriFuture has a reputation for exploitation. Did you think that they are expanding their services in order to have a cheaper labor? And Mr. President, how sure are you that this will solve the problems in our agricultural system? They will buy our lands, ang mga lupain ng mga magsasaka. Paano na ang kabuhayan ng ating mga magsasaka? I'm actually not feeling well right now. Mr. President, ang tanong ng bayan ay kung wala ba kayong alternatibong solusyon para sa mga magsasakang mawawalan ng mga lupain? At bakit pa ba tayo umaasa sa ibang bansa para sa pag-unlad natin? Ligaya, what are you doing here? It's too much. I had enough of them. Ano bang sinasabi mo? Can you please calm down for a moment? Ang agri-future Ano yun? wants to expand its operation in the Philippines to address issues on food and agricultural products. Because there are many large lands in the Philippines, they want to expand their business here. By buying land, they displace the local owners whose livelihood solely depended on it. Even if there are protests, the operation still continues because the government permits it. This results in unemployment and exploitation. Isa na lamang sa mga apektuhan dito ay tayo, ang kabuhayan ng pamilya mo at ng pamilya ko. Kagaya nung ginawa nila noong isang taon. Nagtayo sila ng isang malaking manufacturing company dito sa Pilipinas. They promised to give jobs and uplift the lives of many. Pero look, none of that ever happened. They paid low wages and provide for working conditions. Nagtayo lang sila dito ng kumpanya for cheaper labor. Yes, and they'll do it again. If we continue to allow this, they will take advantage of us. It's a never-ending system in the global economy. You're free to come with me if you want to. What is the root cause of these problems? Bakit ganito? Celeste, look at what my mom gave me. Ano yan? Album ng Twice. Wow, good for you. And look at my makeup. Lega Guyobe. Wow. Huh? I said, is it cute? Because look at it. You see that? You see that? It's giving Korean vibes. Aigo, aigo. Yeah. Yeah, it's cute. Interesting. Diba? I look interesting. I study Korean. I've been eating Korean foods. I've been listening to Korean music. Later on, I'll be dating a Korean man. Yeah, go ahead. It's a good idea. Ano pa yung binabasa mo? Something about the world of regions. I should show this to Ligaya.
to reach is not available. Please call back. Ligaya, is that you? Hey, this is a prank. It's not funny. Ligaya? Boss, I did what was planned. Bigay mo na sa akin ang bayad mo. Stupid. That's not her. Hindi siya yan. Sabi mo, mahaba ang buhok. Lahat ba na mahabang buhok ay kikidnapin mo? Ano ba yan? Hindi na nag-iisip. Eh boss, anong gagawin ko dito? lengguaheng iyan, Binibini. Sino kayo? No, you're not true. Hindi kayo totoo. Dahil yan tinang ko sa thesis kanina, pagmulat ko, wala na kayo pagmulat. Ah! Shh! Huwag kang maingay, baka marinig tayo ng mga Hapones. What? Anong Hapones? Sinahabol ako ng mga Hapones. Hindi niyo ba sila nakita? Akong panahon pang makipag-usap sa inyo. Kailangan ko lang mahanap ang aking kapatid bago siya pagmulupitan ng mga gwardyang sibil. Huh? What are you talking about? Prank pa tayo nasa YouTube? Prank? Panindihan ang iyong lingwahe, Binibini. Teka. Anong taon na ngayon? 1891. 1942. Ikaw, Binibini. 2024. Could she be? I thought she was already here. Celeste! 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 Okay, I'm on my way. You're in a meeting right now. Turn up the volume. How do I handle this situation with all this protest going on? What do you mean? Repeat us eventually. The Philippines has abundant resources. We can make millions from this opportunity. You're the president. You need to handle this. We're just trying to solve the problems in your country. The high unemployment rate, the outdated farming practices, and price volatility, and the issues you bring up in global discussions. We're offering you a solution. And let's face it, your country lacks in every aspect. Poverty is widespread. You need us. They underestimate us. Just because they're from powerful countries doesn't mean they can look down on us. Exactly. Being part of the global south doesn't mean we are all poor. We significantly contribute to the global economy. For one, our overseas Filipino workers not only support their families here, but also contribute to the global economy. Don't forget our strong presence in the BPO industry.
Plus, our exports, agricultural goods, tourism services, and outsourcing are substantial contributors to the global economy. And lastly, we are also one of the countries who advocates in addressing problems related to climate change. We also shape global discussions with our contributions. I'm just wondering why the government is not doing anything about this. Are they just relying on other countries to develop our nation? And isn't it their responsibility to address this problem and handle resources fairly? Okay, so let me get this straight. Nahabol kayo and then napadpad lang kayo dito. Baka may mahiwagang lagusan dito, hindi lang namin namalayan kaya nagkatagpo tayo dito. Ano yung libro na hawak mo? Ito? The World of Religion. Mahilig magbasa ang aking kapatid ng mga aklat kahit na pinagbabawalan na namin siya. Dahil sa panahon namin, hindi kami pinahihintulutan mag-aral. Marami sa amin ng mga mangmang, ang mga Indyo. But hey, spoiler alert, makakalaya din kayo sa mga Espanyol. At ang mga kababaihang katulad natin ay maaaring maging inhinyero, doktor, piloto at iba pa. Mukhang malabong mangyari iyan. Isang malaking bansa ang Espanya na sinakop ang maliit na bansang ito. Binago nila ang aming pamumuhay pati na ng aming kulturang pagkakakilanlan. Like the one in this book, the Global North and the Global South. Dahil nandito na rin naman tayo, gusto kong malaman, ano nangyari sa mga dayuhang nanakop sa atin? So, kwento ko sa inyo. Based on this book, the Philippines is a global south. That is a nation that was once colonized and now we're trying to develop by ourselves without relying solely on the global north or the European powers. Sa paglipas din ng panahon ay nabuo ang salitang globalisasyon. It makes each country interconnected with one another. As the world becomes interconnected because of globalization, hindi naman maiiwasan na lumaganap din ang kahirapan sa iba't ibang parte ng mundo. Naganap din ang inequality, ang hindi pagkakapantay-pantay ng mayayaman at mahihirap at ang malaking gap between them. It is the obligation and responsibility of the government to address these problems, pero wala eh. There is and there will always be poverty no matter how hard we try. Gaya ng sa aking panahon, mayayaman lamang ang may access, magagandang healthcare, at yung iba ay naasa na lamang kung sino ang magpapagamot ng libre. Ngayon ba ay may solusyon na ang gobyerno sa problemang ito? Meron naman tulad na lang ng PhilHealth na nagbibigay ng health insurances at nagbibigay ng tulong financial. Where are you? Nagsisimula na yung protest. Someone hit me on the head. May nanghigdap sa akin kanina. But they said, hindi naman ako yung hinahanap nila. So, nakatakas naman ako. Ang dami naman agad nangyari. Pero okay ka lang naman. Yes, medyo masakit lang yung ulo ko. So, saan kita pwedeng tagpuin? Dito mo na ako tagpuin sa Malacanang. Bilisan mo. Ano yung ginamit mo, Binibini? Nakamamangha! Nakapag-uusap kayo ng iyong amiga kahit na nasa malayo siya? Oo, gamit ng phone. Pero ang galing at nakakapagtawag ka kahit saan. Bihira namin sa panahon namin ng ganyan. Mayayaman lamang at mga opisyalis ang makikitelepono. Di naman palagi pero basta may load ka at signal, makakapagtawag ka. Bilisan lang natin, nahanap na ako ng kaibigan ko. Saglit lang! Bini-Bini,
Walang sino man ang makakalakad o makakatakbo sa ayos ng iyong tsinelas. Kung masana masamay na paglapit ko sa'yo, Kilemay, wala akong intensyon na masama, lalo na sa mga kababayan tulad mo. Huwag ka sanang matakot. Naroon ang kapatid mo. Huwag mo sana siyang hayaan na tumakbo mag-isa dahil delikado at baka kung mapaano siya. Ito ang aking tsinelas. Gamitin mo muna. Sa ilalim ng kalawakan, pangalan mong isisigaw sa ilalim ng buwan ay titigan at tawakan aking kamay. Isasiyaw ka ng dahan-dahan hanggang di mo mamalayang ako na palang iyong kailangan at gusto mong pamahalaan. Maganda ng mga nabuko na alam. Gusto ba ang napusa sa inyo dito? Bihira na lamang. Madalas ay sinasayaw na lang namin tuwing buwan ng wagka. The art forms now are very different unlike before. It has a touch of Western culture na rin. Sulat dito ng iyong pangalan dito. Kung alam namin na. Doktor? Noon. Why stop being a doctor? Because this world doesn't allow me to be one.
Mga awit? I used to be. Ngayon, hindi na. Bakit? Because this world doesn't allow me to be one. Make us wonder, how can this world be so cruel that it won't even allow us to feel happy, help others, and pursue our dreams? But who knows? Maybe the world will be kinder to us. Baka sa pagdating ng panahon. Until then, let's not stop doing what we love most. Itong alay kong arana, parang sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang halimuyak kung nalaisin lang. Dadahal mo ba nilang di hayaang mawala pa? Tuloy tayo na sanang dalawa, ang siyang ulit ng umpisa. Papatunayan na muna, pag-ibig ay mawawala. You wrote that? Pangit ba? Sobrang ganda. After the war, I hope I can grow old with the person I love the most. And I'll sing this song to her every night. But he never got the chance to sing that song to me every night. He never got the chance to see me with gray hairs. We never got the chance to grow old together. Celestia, tara na! Kailangan natin umalis dito! Is it a music change? Oo, uso na ngayon. Yung mga kanta ni Taylor Swift, Ariana Grande, Love Abby, Beanie. The music in the Philippines now is different, effects of globalization. We tend to adapt cultures from different parts of the world because we tend to be more connected than before. Pero kahit malaki ang pagbabago, hindi pa rin maikakailan na these changes still shows the cultures of the Philippines. Creates our national identity. Bini, may isang tanong na lamang ako. What's that? Mahirap pa rin ba ang Pilipinas ngayon? Buti nakarating ka. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. By the way, this is Celestia and Celestine. Ano ha? Di mo ba sila nakikita? Ang lalaban ng pagkapalit nyo para your delusional na? They're right here. Gusto mo kung dalhin muna kita sa ospital? Never mind. So, ano na gagawin natin? Yung kotse na yan, that's the Corp Conrado. He's the owner of agriculture. May plano ako. Just do your job and I'll give you the money. Just do it, stupid. We want to talk to you, Mr. Conductor. I don't have time to chat with you kids. The plan in building agriculture should stop. Your plan is one of the reasons why some people still think that globalization is a global problem, when in fact it shouldn't be like that. Not trigger inequality, not for some powerful countries to take over or to take advantage of small countries like us. Praying must never help this country but want to gain profit from it. Just like what you did last year. You'll exploit our workers, make them work extra hard but pay them less. We'll take away the lands of the Filipino farmers. We'll take away their poverty, their source of income, and their livelihood. Now, correct me if I'm lying or not. True. I can make money from your resources. I can make money from your country. But what can you do to stop me? Smell to the hammer, Mr. Conrado.
naniniwala sila sa akin? For sure, mabilis kakalat ang balita, not just here in the Philippines, but also worldwide. That's the power of the media. Let's just hope na titigil na ang pagpapatayo ng agri-future. Maraming salamat sa inyo. Ang laki ng pinagbago ngayon. May mga mabubuting dulot ang pakikipag-ugnayan natin sa ibang bansa. Gaya na lamang ng naipapakilala nila tayo sa mga bagong teknolohiya at natutulungan din nila tayo sa mga problema ng bansa natin. Dahil hindi rin naman natin kaya kung wala tayong ibang maaasahan. Ngunit mayroon din naman itong masasamang epekto. Maaring may pag-unlad, ngunit mayroon din namang mga nalalamang. Gaya ng ginawa sa atin ng mga Espanyol, Hapones at Amerikano. Ngunit, paano itong pahahayag sa mundo? Sino ang magsusulat ng dyaryo? Hindi na uso ngayon ang dyaryo. Madali na makipag-usap sa maraming tao gamit lamang ito, ang media. Madali na rin mapapakalat ang mga balita. At madali ito makikita ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo. Basta may signal at wifi? Basta may signal at wifi. Wala, nagulat ako. Okay. Tanaw ang sinag ng araw. Ang pagpapatayo ng agri-future dahil sa mga kumakalat na video na maririnig na sinabi ni CEO Conrado Davis ang kanyang totoong balak para sa pagpapatayo ng agri-future sa Pilipinas. Hindi na naman nagbigay ng pahayag ang CEO at nabalitaang ito ay umalis na ng bansa. Sa kabilang banda naman ay inanunsyo ng presidente ang pagpapasara nito. Nakaka-proud talaga ang presidente ng Pilipinas sapagkat siya ay gumawa agad ng agarang aksyon. Siya ay mapagmalasakit sa mga kapwa Pilipino at he is the greatest president in the Philippines. Ay, sorry po. Okay ka lang ba? Ayos lang. Miss, anong lang? Saan dito yung auditorium? Mag-audition sana ako eh. Dumiretso ka, tapos kumanan ka. Pagdating sa dulo, kumanan ka ulit. Kumanan ka ulit. Sean? Okay, start ka na. Hiling ko lang naman na
napupunan ang tangi kong hiling hanggang